Umiiyak ang lalaki habang sinusundan sila ni Hia. Sinubukan pa niyang sabihin na wala naman silang alitan at hindi na kailangang maglaban hanggang kamatayan. Ngunit hindi na siya nakatapos sa kanyang pagsasalita dahil inatake na sila ni Hia. Pagkatapos lapain ni Hia ang Blue Dragon, tumilapon ang lalaki at bumagsak sa tubig. Kasabay nito, umungol ng malakas si Hia. Hudyat na siya ang tunay na hari sa arena na ito. Namangha naman dito ang mga nanunood at tuwang-tuwa sila sa laban. Sigaw pa nila na ito raw ang tunay na labanan na dapat masaksihan. Sinabi ng isang matandang elder kay Chuan Jingguo na huwag na siyang umiyak, dahil ang pagkatalo niya kay Zhu Minglang ay hindi naman nakakahiya. Dahil sa sinabi ng matandang elder, nagulat naman dito ang isang lalaki, dahil sa narinig niyang pangalan ng ating bida. Tinanong ng lalaki kung sino si Zhu Minglang dahil hindi pa raw niya ito naririnig kailanman. Ipinaliwanag naman ni Chuan Jingguo na si Zhu Minglang ay naging kampyon ng Sword Mountain Sect noong siya'y 15 taong gulang pa lamang. Sa lakas niya, kahit ang mga kilalang espada ay hindi siya matalo, kaya naman sumikat ito. Dagdag pa niya, hindi siya makapaniwalang sa unang laban pa lang niya ay si Zhu Minglang na agad ang nakalaban niya, isang napakalaking kamalasan. Tinanong pa ng lalaki kung bakit kung isa siyang ganap na espada, nakakaya pa rin niyang tumawag ng mga dragon. Sumagot naman ang matandang elder at ipinaliwanag na narinig niya na nasira ang pundasyon ng espada ni Zhu Minglang kaya naging katulad na lamang siya ng isang karaniwang tao, ngunit sa halip na sumuko, pinili nitong maging isang Dragon Master at mahusay naman niyang nagampanan ito, dahil ang ipinakita niyang dragon ay tunay na mahusay na sinanay. Naiinis naman sinabi ng lalaki na kahit malakas si Zhu Minglang, hinding-hindi ito magiging mas malakas kaysa sa kanya. Kaya't siya na mismo ang magtuturo ng leksyon dito para ipaghiganti ang kanilang pagkatalo. Pagkatapos nito, narinig na ang anunsyo, natapos na ang kasalukuyang laban at inanunsyo rin ang ranggo ng mga lumahok, na ang ika-55, ika-56, habang ang ika-9 at ika-7 pwesto naman ay papasok sa susunod na laban. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ng lahat na tingnan ang abiso sa announcement board para sa impormasyon ng kanilang susunod na laban. Habang inaantok pa dito ang ating bida at si Bai Qi. Matapos ang anunsyo tungkol sa susunod na laban, sinabi ni Nanling siya na malakas talaga si Jiting kaya hindi siya dapat maging kampante. Ngunit agad naman siyang pinuna ni Zhu Minglang at sinabing masyado na nga raw siyang mapagpakumbaba. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Zhou Clan Inner Courtyard Guest Hall, tahimik na nakaupo si Nanling siya sa harap ng salamin, habang nag-iisa, napansin ang sugat sa kanyang balikat, tanda ng hirap at bigat ng laban na pinagdaanan niya. Pagkatapos nito, bigla na lamang pumasok ang ating bida sa silid ni Nanling siya, at masaya niyang sinabi na narinig niya nga raw kay Qin Yang na inatake at nasugatan si Nanling siya. Agad siyang pumasok dala ang gamot upang makatulong, ngunit nang makita niya ang sitwasyon sa loob, bigla siyang napatigil at namula sa hiya. Pagkapasok ng ating bida, labis na nabigla at namula si Nanling siya. Galit niyang sinermonan ito dahil hindi man lang kumatok si Zhu Minglang bago pumasok sa loob. Hiyang-hiya ang ating bida at agad humingi ng tawad, sabay takip ng mata, sinasabing wala siyang nakita. Ngunit hindi pa rin ito nakalusot dahil galit na galit si Nanling siya, kaya't bigla niya itong sinipa palabas ng silid, hanggang sa tuluyan itong tumilapon palabas ng gusali. Pagkatapos masipa palabas ng silid, napahandusay sa lupa ang ating bida at napaungol sa sakit. Agad siyang nilapitan ni Qin Yan na nag-aalala at tinanong kung maayos lang ba siya. Namumula ang ating bida at pabirong sinabi na kanina ay maayos pa siya. Ngunit ngayong kaharap niya si Qin Yan, bigla na lamang siyang hindi naging maayos. Sa bulwagan ng Zhou Clan, hating gabi na nang ipatawag ni Zhu Changguan ang kanyang mga kasamahan. Tinanong niya habang kumakain ito, kung nakaistorbo ba siya sa pagtawag sa kanila ng ganoong oras. Kaagad namang sumagot ang ating bida sa kanyang ama na hindi naman nga raw. Ipinahayag ni Zhu Changguan na tiyak na may mga sinaunang artifact ang Li Xuan, ngunit kahit anong paraan ang kanyang ginamit, ayaw pa ring magsalita ng mga matatanda tungkol dito. Ipinahayag niya na mayroon silang dalawang pagpipilian, una, lumaban sa sinumang hahadlang sa kanila, o pangalawa, gamitin ang nalalapit na interclan competition, ngunit nabanggit din niya na narinig niyang nagsasama-sama na ang ibang mga angkan upang kalabanin sila. Dahil dito, napuno ng galit si Zhu Changguan at sinabi niyang napakadesperado ng mga yon, dahil alam naman nilang hindi espesyalisado ang Zhou Clan sa pakikipaglaban. Habang kumakain, tinanong ng ating bida ang kanyang ama kung hindi ba nito pinagkakatiwalaan ang kanyang kakayahan. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi iyon tungkol sa tiwala, kundi usapin ng pagiging patas,
Maraming matatandang angkan at sekta ang hindi natuwa na masyadong mabilis silang nakaakyat sa tuktok. Tahimik na nag-isip ang ating bida, at matapos ang ilang sandali ay nagpasya siya, dahil sila ang tina-target, mas mabuti raw na gumawa sila ng isang malaking hakbang upang ipakita ang kanilang lakas. Iminungkahi ng ating bida na itaas nila ang pusta at hikayatin ng ibang mga angkan na ipusta rin ang kanilang sariling mga yaman. Ngunit nag-alinlangan ang kanyang ama, at sinabi na kung sakaling matalo sila, malaking halaga ng kanilang mga mapagkukunan ang mawawala. Seryosong sinabi ng ating bida na karamihan sa kanilang mga yaman ay binubuo ng iba't ibang uri ng metal at materyales. Kaya kahit matalo sila, hindi pa rin sila lugi dahil mahina ang ibang angkan pagdating sa panday ng armas. Sa huli, mapipilitan pa rin ang mga ito na lumapit at magbayad sa kanila upang ipagawa ang mga sandata na kailangan nila. Tinanong ng kanyang ama kung kailan naging tuso ang kanyang anak. Ngumiti naman ang bida at sinabing natutunan niya yun mismo mula sa kanyang ama. Pagkarinig niya nito, natawa ang kanyang ama at tuwang-tuwa na sinabi niyang matagal na niyang ninanais makuha ang mga mapagkukunan mula sa iba't ibang sekta at angkan. Ngayon, tila dumating na ang pagkakataon para mapasakamay nila ang mga ito. Ipinahayag ng kanyang ama na kailangan munang hikayatin ang ibang mga angkan na ipusta ang kanilang mga yaman, dapat kasing halaga ito ng isang buong syudad. Sa ganitong paraan, mapipilitan ang mga ito na mamili, umatras sa paligsahan o ipagsapalaran na mawala ang kanilang mga kayamanan. Buong kumpiyansang sinabi ng ating bida na siya ang mananalo sa paligsahan kasama si Nanling siya, at sila ang kukuha ng lahat. Pagkatapos nito, hahatiin na lamang nila ang mga yaman para sa kanilang sarili. Habang pinagmamasdan sila, napaisip si Qingyan na para silang dalawang matandang tusong lobo, at halos nakaramdam pa siya ng awa para sa ibang angkan na tiyak na malulugi sa kanilang plano. Matapos nilang pag-usapan ng kanilang plano, nagtagay ang mag-ama bilang tanda ng kanilang tiwala sa tagumpay, sabay silang nag-inuman at nagpakalasing, puno ng kumpiyansa na sa huli ay sila ang mananaig at makikinabang sa lahat ng yaman. Pagkatapos nilang uminom, agad na lasing si Zuming Lang. Habang lasing, pumasok siya sa isang silid at nahiga roon, hindi namamalayang mali ang napasukan niyang kwarto. Sa kalasingan, masaya pa siyang bumubulong tungkol sa mga gantimpalang kanilang makukuha at nag-angat ng baso na para bang muling nakikipagtagayan sa kanyang ama. Habang lasing na lasing si Zuming Lang, hindi niya namalaya na maling silid ang kanyang pinasukan at doon ay natutulog si Nanling siya. Nang mapagtanto niya ang pagkakamali, agad siyang kinabahan at naisip ang tumakas bago pa ito magising. Subalit sa mismong sandaling aalis na siya, biglang nagising si Nanling siya na may matinding galit sa mga mata, dahilan para manlamig sa takot at matulala si Zuming Lang. Kasabay nito, kaagad gumamit si Nanling siya ng kanyang mystic art upang gapusin ang ating bida sa pagiging manyakol nito. Natarante si Zuming Lang at dali-daling nagpaliwanag na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya pinakinggan nito. Dahil sa matinding galit ni Nanling siya, lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakatali hanggang sa mapasigaw ng malakas si Zuming Lang na umalingaw-ngaw sa buong paligid ng gabi. Kinaumagahan, tinanong ni Fang Nianyan si Zuming Lang kung ano ang nangyari at bakit puno ng pasa ang kanyang mukha. Sinipa naman siya ni Nanling siya sa kanyang paa, para sabihin dito na ayusin niya nga raw ang kanyang sasabihin kay Fang Nianyan. Dahil dito, pilit na itinago ng ating bida ang totoong nangyari at nagkunwari na lamang. Ngumiti siya at nagbiro, sinasabi na sobra lang siyang uminom kagabi at nadapa lang siya habang naglalakad ito pauwi sa kanyang silid. Matapos magpaliwanag ang ating bida, nagbiro si Fang Nianyan na baka nasaktan siya dahil sa pambababae. Ngunit agad niyang sinabi ang totoong pakay, ang humingi ng pera para sa pagkain ng mga dragon. Medyo nabigla ang ating bida ngunit agad din siyang ngumiti at pumayag, sinabing sabihin lang kung magkano ang kailangan at ibibigay niya ito. Nagsimula nang magkwenta si Fang Nianyan ng mga gastos. Binanggit niya na ang Baikis crystals ay aabot ng 12,000 ginto kada buwan, samantalang ang Phoebe juice naman ay nasa 2,300 ginto. Dagdag pa niya, kahit papaano ay nakatipid ang bida dahil ang kinakain na ni Hiya ngayon ay pig demon dragon meat na makukuha lang sa outer courtyard. Nagulat ang ating bida at nagreklamo dahil isang buwan pa lang ay ganoon nakalaki ang kanyang gastos. Napabuntong hininga siya at inisip na tunay ngang mabigat sa bulsa ang pagiging Dragon Master. Ngunit hindi pa doon natapos, ipinaalala pa ni Fang Nianyan na hindi pa niya nababayaran ang kanyang serbisyo para sa buwan na ito. Matapos ipaalala ni Fang Nianyan ang tungkol sa malaking gastusin at bayad sa serbisyo,
Agad na nagkunwari ang ating bida na pupunta sa palikuran para umiwas sa usapan tungkol sa pera, pero sa totoo lang, mabilis siyang tumakbo palayo. Habang nagmamadali siyang tumakas, bigla siyang napatakbo ng mas mabilis at hindi inaasahan, bumangga siya kay Qin Yang. Pareho silang natumba at doon nagulat si Qin Yang, agad siyang namula at tinawag ang ating bida ng Young Master. Pagkatayo ng ating bida, agad niyang tinanong si Qin Yang kung bakit maaga itong naghanap sa kanya at kung ano ang kailangan nito. Namumula at halatang nahihiya, sagot naman ni Qin Yang na pumunta lang siya para sa agahan. Habang papaalis na ang ating bida, sinabi niya kay Qin Yang na kumain muna ng maayos at huwag nga raw itong magmadali. Kasabay nito, nagpaalam na si Zuming lang kay Qin Yang, habang makikita natin sa pagmumukha ng ating bida ang pamumula dahil sa kanyang naramdaman sa kokomelon nito. Dahil dito, napayuko si Qin Yang at mahina kong gumalang kay Zuming lang. Habang naglalakad, naisip ng ating bida na mabilis na nakakabawi si Hia mula sa mga sugat nito sa Soul Realm, tiniyak niya sa sarili na mas lalakas pa ito kapag tuluyang gumaling, dahil sira na ang dating baluti nito, napagpasyahan niyang gumawa ng mas matibay at mas mahusay na dragon armor para kay Hia. Pagdating ng ating bida sa Forging Hall, naalala niya na ang huli niyang pagpunta rito ay noong siya'y 7 o 8 taong gulang pa lamang. Habang binubuksan niya ang napakalaking pinto, biglang nagliwanag ang mga ukit at lumabas ang makukulay na inskripsyon. Dahil dito, laking gulat ng ating bida nang gumana ito. Kasabay nito, bigla na lamang nagsalita ang kanyang ama at nagsabing kahanga-hanga na naaalala pa ng kanyang anak ang sinaunang inskripsyon. Masayang sinalubong ng ating bida ang kanyang ama at sabik na sinabi na natutuwa siyang naroon nito. Sagot ng kanyang ama, dahil sa matinding pustahan na sinimulan ng kanyang anak, kinakailangan nilang ibigay ang buong lakas at wala nang atrasan. Pagkatapos, ipinamalas ng ama ang kanyang kapangyarihan at lumitaw ang isang napakalaking nilalang na gawa sa bato at apoy, ginawa niya ito upang masiguro na mananalo ang kanyang anak sa laban. Tinanong ng ating bida ang kanyang ama kung gagawa ba ito ng armor para sa kanyang dragon. Tumango ang kanyang ama at ipinaliwanag na alam niya ang nangyari, na tuluyang nawasak ang armor ng kanyang dragon matapos ang laban sa paligsahan. Masayang ngumiti ang ating bida at sinabi na dumating din siya upang gumawa ng panibagong baluti para sa kanyang dragon, ngunit hindi niya inaasahan na mismong ang kanyang ama ang gagawa nito para sa kanya. Masayang hinakbayan ni Zhu Changguan ang ating bida at pabirong tinanong kung hindi ba siya nagpapasalamat. Ngumiti lamang ang ating bida at sinabi na mayroon siyang nais itanong. Diretsyong sinabi ng ating bida na ang kanyang tanong ay tungkol sa panday o paggawa ng baluti. Labis ang tuwa ng ama ng ating bida matapos marinig ang interes nito sa kanilang angkan at sa sining ng pagpapanday, halos lumuhad pa siya at nagpasalamat sa mga Diyos, sa kalangitan, at sa kanilang mga ninuno dahil sa wakas ay sumusunod na ang kanyang anak sa tradisyon ng kanilang pamilya. Samantala, nanatiling tahimik at walang reaksyon ng ating bida habang pinagmamasdan ang sobrang pagiging emosyonal ng kanyang ama. Sinabi ng ama ng ating bida na maaari itong magtanong ng kahit ano tungkol sa pagpapanday, dahil wala raw siyang hindi alam sa bagay na yun. Kaya't nagtanong ang ating bida kung paano gumagana ang mga ukit o inskripsyon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga inskripsyon ay maituturing na kaluluwa ng isang kasangkapan, kapag nagkaroon nito ng kaluluwa, ang kapangyarihan nito ay hindi maihahambing sa karaniwang metal lamang. Idinagdag pa niya na gaya ng mga dragon, ang tunay na lakas ng isang dragon ay nakadepende sa kanilang kakayahan, kung wala itong kasanayan, para na rin itong isang simpleng ahas. Nagtanong pa ang ating bida kung anong uri ng kagamitan ang nagkakaroon ng kaluluwa at alin ang hindi. Ipinaliwanag ng kanyang ama na tulad ng lahat ng nabubuhay sa mundo, maging ang mga kasangkapan ay maaaring magtaglay ng uri ng cultivation. Kung ang isang espada ay nakapatay na ng napakaraming kaaway at paulit-ulit na nabahira ng dugo, magkakaroon ito ng sariling pundasyon sa cultivation at maglalabas ng kakaibang liwanag na tila inskripsyon. Ganoon din sa isang armor, kapag ito ay nakatanggap ng napakaraming tama, maaari rin itong magkaroon ng kaluluwa at magtaglay ng inskripsyong liwanag. Dahil dito, muling nagtanong ang ating bida kung maaari bang ang mga inskripsyon ay maiselyo o kaya na may pumasok sa isang uri ng pagtulog o hibernation. Ipinaliwanag ng ama ng ating bida na sa kalikasan, hindi lahat ng kasangkapan na may kaluluwa ay laging aktibo, kailangang tumugon ang mga ito sa kapaligiran, sa kalaban na kanilang hinaharap, at higit sa lahat, sa mismong gumagamit nito, doon lamang tunay na naipapakita ang buong potensyal ng mga ito.
Kung sakaling lahat ng kaluluwang nasa loob ng espada ay sabay-sabay maglabas ng liwanag na inskripsyon, magiging napakalakas ng kapangyarihan nito, parang isang maladragon na aura na handang lumamon sa lahat ng kaharap. Nagliwanag ang mga mata ng ating bida sa sobrang tuwa at pananabik sa sinabi ng kanyang ama, habang pinagmamasdan niya ang maladragong anyo ng espada na naglalabas ng matinding liwanag. Napagtanto niya na kapag lahat ng kaluluwa sa loob ng espada ay sabay-sabay nagbigay ng inskripsyong liwanag, tiyak na ang kapangyarihan nito ay hihigit pa sa lahat ng kasanayan sa espada na kanyang natutunan noon. Kasunod nito, masaya at kontento si Zhu Changguan sa bagong ginawa niyang baluti na mas maayos kumpara sa naunang silver green armor na kanyang minadaling ginawa. Ipinaliwanag niya na kung magising ang mga inskripsyon ng labanan, ang volcano armor ay may kakayahang makatiis laban sa isang Dragon Lord na nasa mababang antas, at maaari ring makatulong para makalaban pa ang itim na dragon na si Hia laban sa mas malalakas na Dragon Lords. Dagdag pa niya, ang nakita kanina ay pira-pirasong inskripsyon na kanyang inayos at pinagsama upang mabuo ang isang makapangyarihang battle inscription na inilagay niya sa dibdib ng baluti. Gayunpaman, nilinaw rin niya na dahil hindi pa ganoon kataas ang ranggo ng itim na dragon, ginamit niya ang volcano crystals bilang materyales, aniya? Kung gagamit siya ng mas mataas na antas na materyales, masyado itong magiging mabigat at makakasagabal lamang sa halip na makatulong. Tinanong naman ng ating bida kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng volcano armor. Ipinaliwanag ng kanyang ama na yun ang dahilan kung bakit ang Zhou Clan ang nangunguna sa 6 na dakilang angkan, dahil sa pambihirang kakayahan nila sa paggawa ng mga baluti at sandata. Sinabi rin ng kanyang ama na sayang nga raw at hindi niya minana ang sining ng pandayan ng kanilang angkan. Dagdag pa niya, sa ngayon isang inskripsyon lamang ang kayang ilagay sa volcano armor, ngunit plano niyang lagyan ito ng espesyal na karayom upang mas maging daluyan ang kuryente, kaya't mas lalo pang lalakas ang kapangyarihan ng itim na dragon. Sa narinig, napangiti ang ating bida at inisip na hindi pala masama na siya'y naging isang Dragon Master, dahil magagamit niya ang lakas ng Zhou Clan laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit nagalit kanyang ama at sinampal siya sa ulo, sabay sabing huwag munang magyabang hanggat hindi niya kayang patunayan ang sinasabi niya. Kasabay nito, huminga ng malalim si Zhu Changguan at nagsabing nakakalungkot na wala na ang kanyang ina, dahil hindi na nito masasaksihan ang araw na siya'y magiging makapangyarihan at maghahari sa mga lupain. Natahimik si Zhu Minglang at tila nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina, naalala niya ang panahon na tinatawag niya itong ina habang pilit niya itong inaabot, habang nakayuko, napabulong siya, iniisip sa kanyang ina. Inaalala ng ating bida ang nakaraan, kung saan nagtungo siya sa Sword Maiden Mountain Small Mountain Sword Sect, isang lugar na tanging kababaihan lamang ang pinapayagang makapasok. Doon, pinilit niyang makapasok upang makita ang kanyang ina, ngunit hinarang siya ng isang tagapagtanggol ng sekta at mariing sinabi na bawal pumasok ang kalalakihan. Sa kabila nito, buong tapang na sumigaw si Zhu Minglang, ang tanging hangarin niya ay makita ang kanyang ina. Nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng babae mula sa Small Mountain Sword Sect at kay Zhu Minglang. Sa unang banggaan ng kanilang mga espada, malakas na enerhiya ang sumabog at napaatras si Zhu Minglang, hanggang sa tuluyang napatilapon at bumagsak sa lupa. Kahit sugatan at lupaypay, pinilit pa rin niyang bumangon habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Lumapit ang babae at malamig na nagsalita, siya raw ang unang nakaligtas matapos maranasan ang napakarami sa kanyang mga teknik sa espada. Para sa kapakanan ng sekta, pinatawad niya si Zhu Minglang at binigyan siya ng pagkakataong umalis ng buhay. Sa puntong ito, pinapakita ang katapangan ni Zhu Minglang at ang higpit ng alituntunin ng sekta na tanging kababaihan lamang ang tinatanggap. Balik sa kasalukuyan, sinabi ng ama ni Zhu Minglang na kapag tuluyang lumakas ang Zhou Clan, titipunin niya ang kanilang mga puwersa upang salakayin at wasakin ang Small Mountain Sword Sect. Ipinahayag din niya na ibabalik niya ang kanyang asawa, kahit sa pamamagitan man ng dahas, dahil hindi niya matatanggap na basta na lamang itong nawala sa kanya. Dito naunawaan ni Zhu Minglang na ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinapalakas ng kanyang ama ang Zhou Clan ay upang maibalik ang kanyang ina. Para kay Zhu Changguan, hindi siya magiging tunay na lalaki kung hindi niya susubukang ibalik ito. Matapos marinig ang mga plano ng kanyang ama, nagbiro si Zhu Minglang at masiglang nagsabi na kapag nakamit ng kanyang ama ang pagkakaisa ng lahat ng puwersa sa Jiting, siya ay magiging isang prinsipe. Ngunit natawa lamang ang kanyang ama at bahagyang nahiya, dahil iyon din pala ang parehong pangakong sinabi niya noon sa lolo ni Zhu Minglang. Nagkatitigan na lang ang mag-ama, parehong natahimik at medyo napahiya sa kanilang mga sariling salita.
Pagkatapos ng kanilang usapan, napunta ang eksena sa Sword Forging Hall. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Zhu Minglang nang ang kanyang Dragon Sword ay naglabas ng malakas na roar, at bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang mga kamay na parang magic circle.